Hello mga kasari! Andito na naman ang inyong kasaring si Jackie Vlog. Welcome to my channel! So ito guys, ako'y nagbabalik dahil ang aking account dati sa YT is hindi ko alam kung ano yung password guys. Hindi ko alam yung aking account. So paano ko ba ulit yun mabubuksan? Nakakadalawa na ako ng account na nakakalimutan ko yung aking password. So ito guys, nagpanibago ulit ako at tatandaan ko na kasi yung una at pangalawa is yung aking anak na panganay lang ang gumagawa ng sa akin kasi hindi ko nga alam kung paano maggawa ng ganitong account ng ipasok sa YT. So gustong gusto ko talaga guys na syempre ano bang purpose natin kung bakit tayo nagba-vlog, 'di ba? Ang kumita, ang magkaroon ng extra income. So ito guys, gustong-gusto ko 'tong gawin kasi gusto ko rin na magkaroon ng income sa YT. So guys, sana suportahan niyo ako ulit sa aking mga vlogs. I-click niyo ang button at subscribe nyo ako guys, i-share nyo naman at mag-comment kayo at mag-react naman po kayo dyan kung nagustuhan ninyo ang aking mga topic sa aking vlogs. Thank you guys, thank you sa inyong pagtambay at panunood ng aking mga channel, ng aking vlogs. Thank you guys. So, ano bang topic natin for today? So ito guys, isi-share ko lang sa inyo kung kailan ako nag-start mag-sari-sari store. So ito guys, nag-umpisa ako taong 2019 November. Tandang-tanda ko pa, November 10. O, diba guys? Tayo ay 4 years na. Magfa-5, running to 5 years. Pero guys, sa pagsasari-sari store ko, is marami tayong natututunan, di ba? Marami tayong natututunan, marami tayong nakilalang mga iba't ibang klase ng tao na nakakasalumuhan natin sa ating tindahan. So, ang basta experience ko, di ba guys? Basta experience ko. So, ito na guys, nawala ako kasi may bumili. So, yun nga, running for 5 years na tayong may sari-sari store at marami tayong mga na-encounter na iba't ibang klase ng ugali ng customer. So, based sa aking experience guys, nung nag-umpisa ako mag-sari-sari store, nagulat ako kasi ang dami ng pumupunta sa tindahan na hindi ko naman sila kilala pero nakilala na nila ako. So guys, sa mga ganun palang senaryo na pag nag-uumpisa ka magtindahan is marami ka talagang customer na lalapitan ka kasi curious sila sa'yo, di ba? Curious sila sa'yo kung paano ka sa tindahan, kung murang yung mga paninda or namama. So, yun guys. May bumili na naman. Excuse lang. Tapos, yun nga. Curious sila sa atin kung mura ba tayo magtinda or mahal ba tayo or maganda ba tayo mag-approach ng mga customer na pumupunta sa tindahan natin at bumibili. And then, pangalawa guys, bibilhan ka lang pala nila kasi sinusubukan ka. At doon dumagsa ang aking mga customer, dumagsa rin yung nag-a-attempt na umutang. So, hindi naman natin maiwasan yon na hindi sila pagbigyan kasi nung ako nag-uumpisa magtindahan, parang nahihiya ako tanggihan pag may umuutang sa akin, which is mali pala yun. Yun. So, nangyari yun sa akin na tinakbuhan ako. Tapos, nung tinanggihan ko na, ayoko na magpautang guys. So, doon naramdaman ko yung tumal ng tindahan ko. Unti-unti humina kasi hindi nga tayo papautang. Paano naman kasi guys? Sa akin lang mga kasari, ang hirap nung time na yon na nagpapautang ako kasi yung katabi kong tindahan is tumatanggap lang din siya ng umuutang sa kanya. Tatanggapin niya kahit na alam niya na sa akin ang umutang din. So, okay lang sa kanya yon na uutang sa akin, uutang din sa kanya. Kumbaga sa nakikipagpaligsahan talaga siya sa akin. Although siya naman talaga yung matagal sa akin dito, nagsari-sari store. At saka, ako kailan lang naman din ako. Siya siguro
mag 18 years na siya or 15 years na siyang nagtitindahan sari-sari store. Pero ito guys, ang scenario ko dyan, meron din akong topic dyan about dyan sa pag-uumpisa ko ng sari-sari store, pero dito muna tayo. At ito na guys, nung mga time na yon is dumagsa ang aking mga customer at ako ay kinaibigan nila. Ang dami kong kaibigan nung time na yon kasi pinapautang ko sila guys. Ilang taon ko rin sila, siguro mga 2 taon ko rin tiniis yon na ganun yung scenario namin ng aking mga customer, uutang, tapos hindi nila babayaran ng buo yung inutang nila. Half lang ang babayaran nila sa akin, tapos uutang ulit. So pumatong na ng pumatong doon yung utang nila, 'di ba? Tapos pagsisingilin mo na naman next sahod, gano'n na naman ang gagawin. So ang nangyayari sa tindahan ko, imbis na ma-rolling ko siya, hindi ko ma-rolling kasi yung pera ko nandun sa pautang. Ang masaklap pa nun guys, pag may mga pera sila, hindi ka binibilhan. Yun ang nakakalungkot. Kasi, pag may mga pera sila, hindi ka nila bibilhan. Bibili sila dun sa ibang tindahan. At kung magbabayad man sila, halimbawa nagbayad sila nitong linggo, Lunes, kinalunisan, uutangan na agad ako. So, hindi ko pa nga nahahawakan, naro-rolling yung pera, uutangan ka na naman ng pagkahaba-haba. Minsan nga, pag nagbayad ng umaga ng linggo, gabi ng linggo is uutangan na ulit ako. So parang ayaw nila magtagal yung perang binayad nila sa'yo. Pero okay lang, at least nagbayad, 'di ba? Nagbayad sila, pero hindi naman din lahat binayaran. So kaya masakit yung ulo ko nung mga time na nagpapautang ako. Tapos makikita mo nandoon sa kabilang tindahan, sa katabi kong tindahan, bumibili. Tapos minsan naman maririnig mo, magkadikit lang kami. Maririnig mo nagtataupo sa kabila, 'di ba? Kabastos-bastos naman 'yun. Kasi okay lang naman sa akin kung mangungutang kayo, pero kung may cash naman kayo, 'di ba? Pumunta naman kayo sa tindahan ko para naman matuwa naman ako sa inyo. Kung wala kayong pambayad dun sa utang ninyo, pag-usapan natin. 'Di ba? Makipag-usap ka or makiusap ka na sa susunod na lang, hindi pa ako sa'yo makakabayan. Pero dito ka bibili, 'di ba? Di mas masarap naman 'yun sa pakiramdam ng may sari-sari store, 'di ba? Na mas naiintindihan natin at mauunawaan natin yung sitwasyon nila kung pakikiusap at dito pa rin sila bibili pag may cash sila. 'Di ba mas lalo tayong matutuwa nun na may mga tindahan. Mas lalo tayong matutuwa sa kanila at maaawa pa nga tayo pagka ganun, 'di ba? Na nakiusap tapos dito pa rin sila kahit bitchin man yan, magic sarap ang bibilhin mo or pansit canton or itlog, 'di ba? Kasi meron din naman sa akin yung binibili niya doon sa kabila. Yung kasi guys, ang mga kasari, ang nakakasakit sa ating mga tindahan pag ginaganon na tayo ng ang ating mga customer, 'di ba? Nakakasakit talaga ng damdamin. So, yun guys, share ko lang yun sa inyo, yung aking mga experience sa aking pagtitindahan. So, sana meron kayo din ma-share sa akin. Kasi ako, nung nag-umpisa ako mag-sari-sari store, talagang hindi ko pa alam kung paano ang kalakaran pag may tindahan ka. Yung pala, pag may tindahan ka, marami kang kilala. Pag tinanggihan mo sa pangungutang sila, is hindi ka nakilala. At nagkaroon ka pa ng katampuhan na hindi mo alam. O, diba guys? Ganun talaga. So, ngayon, maglilimang taon na rin ako sa aking pagsasari-sari store. Natuto na rin ako. At nakilala na rin nila ako na hindi na ako nagpapautang. Kasi ngayon, mga kasari, hindi na ako nagpapautang kasi gawa nga ng ako'y kumbaga sa nandoon ako sa rurok ng nababangkrap na ako guys. Kasi sobrang tumal nga ng mga panahon. Dahil ako lang din naman, kasi yung asawa ko, yung trabaho niya is paano-ano lang naman din. Dahil lang siya,
yung naglalamove. So, ako lang din yung kumikilos talaga kasi tumal din ang kanilang pagra-ride. Sobrang tumal din, walang ma-pick up. So, lahat ng gastusin namin dito sa bahay, dito rin namin kinukuha sa aking tindahan, lahat ng pagkain, mga bata, ulam, at minsan pa nga yung mga bills namin is ako yung nagbabayad. So, yun guys, kaya huminto ako sa pagpapautang. Kasi yun nga ang nangyayari. Wala na akong ma-enrolling kung magpapautang pa ako, diba? Tapos dito namin kukunin lahat. So, ayun guys, mga kasari, sana ay naunawaan nyo ako at naintindihan nyo ang aking ibig ipahiwatig sa inyo at iparating. Naway, maintindihan nyo at i-click nyo naman po ang aking YT, mag-comment naman po kayo at i-share nyo naman at mag-react naman po kayo guys. Tulungan nyo po ako. Sana i-subscribe nyo po ang aking YT channel. It's me, Jackie Vlog. Bye! Thank you for watching, kasari!